we'll be doing pork and basil. Just add in some oil. Masyadong marami since we're using pork belly, so maglalabas pa ito ng sarili niyang taba later on. We're cutting it into what we call lardon. Medyo mas makakapal na strips. And then prepare lang natin yung iba pa nating ingredients. So we have here onions. And then yung ating red bell pepper. This is optional. Naglagay lang tayo nito mainly for presentation para lang may pop ng color. Season lang natin ito ng konting asin. And then deglaze lang natin ng water. By doing so, mas makakapag-render pa tayo ng fat ng ating pork belly nang hindi nasusunog yung pan natin. Kasi napapansin niyo yung gilid, kumakapit yung fonds o yung caramelization. And para isabay natin dun sa caramelization ng ating pork, lalagyan na natin yung ating sibuyas. So when you're feeling na medyo kailangan mo ng resbakan yung ating fonds, yan yung mga brown na yan, all you need to do is just, again, deglaze ng siguro mga 1/4 cup ng tubig. By doing that, malilift yung mga nakadikit na bits ng karne. And then, mape-prevent mo yung pagkasunog nito. Let's add in our bell pepper. Season natin ng oyster sauce. And then, of course, yung ating pepper. And to finish our dish, yung sinasabi natin na magbibigay ng ibang karakter doon sa ating pork dish, yung ating basil. So, imayin lang natin to. With herbs like this, kailangan sa dulo nyo siya ilalagay. Kasi pag nilagay nyo to doon sa umpisa pa lang ng pagluluto, ang mangyayari because of the temperature tsaka yung tagal ng cooking process, mamamatay yung pinakaangas niya. Kaya laging sa finishing touches nyo to nilalagay. Pag wala kayong fresh leaves, I'd say ganun pa rin yung proseso. Sa dulo nyo pa rin siya ilalagay. Pag dried herbs, yung ilalagay natin, medyo, lalo na pag basil pag mga ganitong leafy herbs, pag nadadry yan, sobrang nagto-tone down yung kanyang flavor profile. So, the more mo siyang ilalagay sa dulo. So, we'll turn off the heat. And then, bago natin to i-serve, magdadagdag pa tayo ng mas marami pang basil leaves. So, ang concept po namin when we started C was it's a place for people to bond, connect, and relate. C is actually parang universal term siya, marami siyang meaning in different languages, but it's basically means bonding and relating. We wanted the place to be very inviting, very friendly, and it's a common space for everyone. So with C, we wanted it lang na it's comfort food but medyo elevated. So we did the classic comfort food and then we added twist. Sinusupport namin yung mga farmers from the north, direct na. So dapat ang pinapahalaga natin yung mga naghirap talaga, di ba? Para matulungan natin sa kanila, hindi na dumaan sa middleman, para lahat ng kita sa kanila, ina-harvest nila, na dinideliver nila direct sa amin. First natin yung ating appetizer, ang taco de lechon. So let's try. So yung lechon niya, guys, kung ano talaga yung lasa ng lechon, ganun na ganun siya. Pero eto, mas madali siyang kainin kasi chopped lechon siya. And then, etong salsa sa taas, matamis siya, pero hindi tamis na asukal, tamis ng fresh fruits. Yung taco niya, guys, hindi siya yung crispy taco, so medyo nabibend mo siya, but sobrang lambot niya and ang sarap niya din. Ang galing! Kasi, alam niyo yung lasa na kakilala mo, pero at the same time bago. Ganun siya. Kaya naman pala modern classic with a twist talaga yung tawag nila sa kanilang mga food dito. Hulaan nyo nga kung ano to.
Maniniwala ba kayo na ang dish na to ay adobo? Yes, guys! This is adobo duck with mashed peas and mint, drizzled with adobo oil. Ah! Let's taste. Iba talaga yung linamnam ng duck. Meron siyang aftertaste ng mint. Meron siyang cool, minty flavor after. And I feel like the reason why nag-complement yon is naalis niya yung lansa na pwede nating makuha sa duck. So, tikman natin yung mashed peas. Very clean. Very smooth taste. Ang galing. Manganta mo. Yung duck, guys, yung texture niya, sobrang nagko-complement talaga sa texture na tong mashed peas. Pag kinain mo sila na magkasama, nagbe-burst yung flavor sa bibig mo. Yung duck adobo namin, it's not our typical adobo na we use pork. We use duck. And then, nakasubi siya ng 48 hours. Kaya masisigurado namin dito sa Sina, malambot talaga siya. Etong next dish natin is bagnet at bringhe. So yung bringhe, guys, ayan, lumaki talaga ako na most of the time, especially kapag fiesta, pag Pasko, New Year, meron kaming bringhe sa handaan. Kaya naman tikman natin ang modern bringhe nila dito sa ating next. Papakita ko lang naman sa inyo kung gaano ka juicy ang bagnet nila dito, guys. So, syempre, nandito pa yung skin, yung taba, or gagalgal, ang tawag namin sa mga Kapampangan dyan, gagalgal. And then, yung laman ng ating bagnet. Tikman natin siya. So, yung bagnet din nila, guys, kagaya nung duck na natikman natin kanina, hindi siya dry, mabilis siyang kagatin. So, for sure, matagal din tong binoil, matagal siyang pinakuluan. Kasi para lumambot ng ganito yung baboy, it takes time talaga. Next, yung ating bringhe. Kapampangan ako. Naku po, let's go! Oh my gosh. It tastes like home. So, ang next dish natin is actually inspired sa French onion soup. Pero solid version. French onion grilled cheese. Meron din siyang French fries na kasama. Let's taste. Actually, isa sa mga mahirap na ginagawa kapag gumagawa ng caramelized onion, minsan nasusunog siya sa sobrang tagal siyang kinakaramelized. But with this one, it's the perfect cooked onion talaga. Anong sauce to? Kimchi? Isipin niyo yun, guys. Sauce ang kimchi. So good. Kanina, tinikman ni Hailey ang elevated comfort food ng C. Tignan naman natin kung paano naman tumatawid ang konseptong ito sa kanilang drinks and desserts. San Sebastian cheesecake with Biscoff sauce. Originated kasi siya sa Spain. So yung head chef namin, umiikot talaga siya sa buong mundo para, makapag-create siya ng bagong dish. Let's try. Oh my God. Hindi ako sweet tooth, pero mauubos ko to. Sobrang lambot ng cheesecake nila, guys. Malambot pa sa kaluluwa ko. So ngayon naman, guys, i-try naman natin siya with the cookie butter sauce. So ito yung cheesecake. Kuha tayo ng cookie butter sauce. Ang sarap, everyone! Sa muscat tart naman po, layerings niya, meron siyang yung tart and then lemon custard and then grape, which is the muscat, topped with edible gold po. Kahit very social siya, gagawin natin siya ng Hailey version, kamay-kamayan. So, because of the grape, parang feeling ko umiinom ako ng wine. Yung fresh taste ng grape. And then, guys,
Na-amaze ako dito sa sauce na to, kung ano man siya. Dito naman tayo sa kanila mga beverage. As you can see, they have different types of beverage here. Pero unahin na natin ang kanilang organic Brazilian asal. Oh! So, very yogurt. May mga nuts din siya. So, yung mga proteins, mga vitamins that you need. Perfecto. So, sa mga health-conscious dyan, I can actually say that this beverage is perfect for you guys. Next naman, guys, ang ating ube cream base. Ito, panglasang Pilipino. Pinoy na Pinoy ang lasa, guys. So, yung kagandahan sa kanya, lasang-lasa mo yung ube, pero yung kick ng coconut nandoon din, kaya talaga nagko-complement talaga yung taste ng ube and ng coconut. So, guys, let's move on naman sa tiramisu latte. Sabi nila sa akin, the best way to drink this or to eat it is to use the lady finger to stir it out. Okay, so... Ang sarap! Nakaka-good vibes. So, 10 out of 10. I love it, everyone. Hindi naman ako nasabihan na iinom pala tayo for today's video. And this is a drink na ngayon lang ginawa, guys. And we're gonna call it F to T, Farm to Table Drink. Oh, di ba? Meron daw siyang hint of guava and everything, but I want to put it here sa loob. Let's go. Oh! Oh! Sarap niya, guys, kasi hindi mo masyadong malalasahan yung alak sa kanya. So naka-inspire na naman tayo doon sa isa sa mga nakita natin doon sa kanilang herb garden, yung kanilang fresh na parsley. Isa sa mga traditional dishes na I guess kailangan mong matutunan as a chef or maintindihan is yung scampi. Most of us would think na ang scampi ay pangalan ng dish, when in fact scampi is the name or the Italian name of langoustine. Langoustine is parang kamag-anak ng lobster. So ito yung mas slim, pero same characteristics. May claws, segmented pa rin yung katawan nito. As far as taste, it's practically the same. Kaya kadalasan pag may nakikita kang langoustine sa mga fine dining restaurant. And then parang nung pumunta yung mga Italian sa Amerika, since wala silang langoustine doon, gumamit sila ng shrimp or prawns. Yun yung gagawin natin. Yun yung kinamulatan natin na shrimp scampi. So, just like what we always teach yung ating food explorers on extracting the flavors ng mga ingredients na binibili natin, lalo na pag medyo at a premium, kagaya ng prawns, gusto natin lahat hanggang sa pinaka-huling patak dapat ma-extract natin yung flavor. And this is what we do sa restaurants. So, yung mga ulo na yan, imbes na i-discard ninyo or i-dispose, ginagawa namin dito, ini-infuse namin sa either butter, oil, or sa stock para makuha pa natin yung pinaka-essence. Kasi maraming flavors pa ang nakatago dyan sa heads at saka dun sa shell. Pakakapitin natin yung lasa ng shrimp or ng ating prawns doon sa ating mantikilya. Hahayaan lang nating mag-steep, lumabas yung lasa niyan. And then later on, gagamitan natin yan ng potato masher para talagang lumabas lahat ng lasa niya. Ayan, nagiging orange shade na yung ating butter. So, ibig sabihin yan, very effective yung ginagawa nating proseso. So, at this point, nakita nyo na ibang-iba na yung kulay ng ating mantikilya. Pwede na nating i-strain yan. And that, my friends, ang liquid gold. Shrimp scampi is best or traditionally served with bread or pasta. We're choosing bread this time. We have here baguette. Since garnish lang ito, kayong bahala kung paano nyo siya gustong i-serve. Ako gusto ko ng medyo parang crisps. So ganyan lang yung kaninipis.
Dip lang natin. Chuk, mabilis lang. Hindi nyo kailangang ipasoak doon sa bread yung mantikilya nating malaginto. So, totostahin lang natin yung ating tinapay doon sa ating pan. Since matatapos na yung ating garnish, yung ating tinapay, ready ko lang yung ating bawang. Slice tayo ng slivers ng ating garlic. So pag sinabi nating slivers, yan yung cut na yon. So hot pan, yung ating generous amount of garlic. Since manipis yung pagkakaslice natin dun sa ating garlic, it's best na pag igigisa nyo na siya, medyo on the medium lang yung temperature or actually kahit mas mababa. That would prevent our garlic from burning. Okay. Since we will be adding our chili flakes, it's also best na yung temperature din ulit ng iyong oil ay mahina lang din. Kasi ang mangyayari dyan, pag sobrang init, number one, masusunog, mamamatay yung lasa, papait, masisira yung dish. Second, magtatalsikan kasi may mga buto ito. And then, pag ilalagay na natin yung ating prawns or shrimp, pwede na nating iangat yung temperature. Since we used salted butter, medyo kakalmahan lang natin yung pag-season natin ng asin. Then pepper. Since patapos na yung dish natin, ihahabol lang natin yung ating lemon. Pero bago natin tanggalin yung kanyang juice, tatanggalin ko muna yung zest. Pandagdag natin to finish off the dish. And then, finally, yung ating parsley. Okay. Turn off heat, konting halo, pwede na tayo mag-serve. Dito sa Quezon City, isang patok na tambayan ang dinadayo hindi lang ng foodies, kundi photo enthusiasts din. Basically, Sunny 16 Film Lab started in 2016. Naghahanap kami ng lab na magde-develop or magpaprocess ng film namin. Para magbabarkada, set up kaya tayo. So it started with a small cafe dun sa lab where it is now, hanggang sa nakuha namin tong cafe. From an entrepreneur perspective, syempre, the process is 1 hour developing, di ba? So habang naghihintay ka, kape ka muna. Ayon pa kay Sir Nico, kahit digital na tayo ngayon, unti-unti raw nagkakaroon ng interes ang bagong henerasyon sa traditional photography. And majority of our clientele are actually the younger generation, which is very surprising. Kasi in the world of puro social media, puro digital, puro AI, lahat tayo naghahanap ng something na totoo, something that's very authentic. At sa katulad ni Hailey na isang Gen Z, hindi niya pinalampas ang pagkakataon na malaman kung paano dinedevelop ang mga larawan sa isang darkroom. Sir Nico, ano po ba yung darkroom and para saan po siya? Okay, so part ng analog photography or film photography for that matter is we have the darkroom. Unang-una dito natin dinedevelop yung film para maging negative siya. Although ito, na-process na natin sa baba because yun nga, primarily sa Sunny 16 tayo nagde-develop ng film. Okay. So ngayon, what we're gonna do is basically make first parang contact sheet. Once we have the contact sheet, makikita na natin, okay, ito yung gusto ko. Maganda. Okay. So napili na natin siya kanina, so kukunin lang natin to. And then what we're gonna do is put it here. This is what we call the enlarger. Let's try this out, guys. Okay. So ready? We're gonna turn off the lights. Okay. So the red lights, they're actually called the safe lights. Safe Okay, lights. so Sila yung ngayon, safe talaga. pwede na natin i-load sa ating enlarger. Enlarger. So this is the film holder. Okay. So ilalagay natin yung film natin dito. You just slide it in. And then, pag close, we can put it here.
So Hailey, gusto kong silipin mo ngayon kung sharp ba yung image o hindi. Ayan, perfect. Okay. Kita ko na yung nose niya. So after that, papatayin natin yung ilaw. And then what we're gonna do is pretty much put the paper here. And then, saset natin yung time. Usually, mas mahabang proseso siya, pero shortcut natin. So pag expose natin, automatic na siya. So once na-expose na natin siya, 7 seconds na, we're gonna get the paper. Okay. And then, we're gonna go here. So, 3 steps siya. So, bababad muna natin. 3 steps. This is the developer. So, makikita mo, lalabas na yung image dito. Oh! Tapos yung next niya, basically, it's the stop para itigil niya yung process. Develop. Pagkatapos tigil ng process, meron yung fix para ma-fix niya yung image niya. Para hindi siya Okay. We always encourage people na kahit nag-shoot kayo ng film or kahit digital for that matter, it's always different na pag nagpiprint. For someone na hindi na naabutan yung mga ganitong process ng pagde-develop, therapeutic po siya sa amin. Lalo na sa akin kasi bagong-bago siya. Because in this day and age, yung technology natin, very advanced na. So yung pagkuha ng mga photos, yung pag-post, yun na yung normal. Pero ngayon ko na-realize na oo nga pala, iba pa rin talaga kapag physically mo nahahawakan yung mga photos. So one of our managing partner, si Francis, siya nagsimula. Tapos, madalas kasi we're all foodies. Tapos, majority doon ng partners mahilig sa kape. So, pag nag-meeting, parang, oh, ito. And then, our chef, si Chef Denmark, he's very into Asian cuisine. So, nagkakaroon ng Asian fusion with our menu. So, umpisahan natin dito sa kanilang salpikaw. Oh my gosh! Isa to sa mga favorite dishes ko, guys. Yung amoy pa lang nito, guys, super garlicky yung smell. Ang sarap! Ang linamnam, ang garlicky. Sometimes kasi yung mga salpikaw, mas nangingibabaw yung lasa ng soy sauce. Pero eto hindi, guys. Ito yung brown butter latte. Isipin niya, guys, kung nakatikim na kayo ng butter beer, gawin niyo siyang coffee, pero yung linamnam ng butter sa butter beer, nandito siya. Para mas milkier yung taste. And very light. Meron din sila ditong Wagyu Cube Poke Ball. So, tikman muna natin yung Wagyu Cube, okay? Ayan, ang sarap! Ang lambot, guys! Kung naghahanap kayo ng lasa ng baka, malinis, tapos magaan, ito yung perfect para sa inyo. Okay, first time ko pong iinom ng matcha sa buong buhay ko. So, tikman natin to, everyone. Oh, ganun pala yung lasa ng matcha. Actually, I think this is the perfect way to introduce matcha sa akin because hindi ganun katapang. Okay, guys, try naman natin yung kanilang all-day breakfast. Ito talaga yung pumukaw ng pansin ko kanina, guys, kasi yung pancake nila, it's perfectly made. Bilog na bilog. Very moist. Hindi siya drying. Kasi maraming pancake na kapag kinain mo siya, nakakatuyo siya ng lalamunan. Yung kanila hindi ganun, guys. Hindi siya ganun katamis. Now, isabay natin siya sa bacon kasi ako, as a Kapampangan girl, love na love kong pinagsasama ang maalat at matamis. Try natin yung flat white nila. Masarap siya kahit na very matapang siya. Yung mga kinakain ko naman ngayon are actually perfect for people na vegan. Dahil etong dinatry ko ngayon is vegan sisig. Para talaga akong kumakain ng pork sisig, pero tofu yung nandito sa loob niya. Ang galing. Nalalasan ko yung baboy kahit walang baboy. So, eto is cauliflower na may sriracha. Dahil nakikita mo, visually nakikita mo siyang mukhang chicken. Parang ang nalalasahan mo na rin chicken. Yung pinaka-favorite ko po is yung salpikaw. Sobrang gustong-gusto ko yung garlicky flavor ng salpikaw nila. Tapos sa drinks naman, yung favorite ko yung caramel latte. Sobrang sarap niya. Very mild lang yung lasa, pero
nabibigay niya yung kick ng coffee na need ko.